Hello, magandang hapon, Miss Lovely. Good afternoon. Sa tingin nyo ba, karapat-dapat bang humarap sa isang impeachment trial si VP Sara Duterte? Yes, karapat dapat. Actually, overdue na nga yun eh. Pero yun nga, that's the technicalities. Pero yeah, dapat siyang humarap, number one, for her to actually prove her innocence. Kung talagang inosente siya, saka, sa mga DDS at saka sa mga supporters na rin nila mismo nang galing yun eh. Na kapag inosente ka, wala ka dapat kinakatatakutan. And that's actually an opportunity for her to clear her name. So, para pag, di ba nga, atat na atat siya na maging presidente sa 2028. So, importante na maging klaro at saka maging accountable din siya bago siya magkaroon talaga ng confidence na lumaban sa 2028 kung aabot siya. Na, simula na pinadukot niyo si Tatay Digong, ang nag-iisang presidente ng Pilipinas na may totoong malasakit at pagmamahal sa sarili niyang bayan. Taon na simula nang madukot siya. Tigilan nyo dahil ang dukot-dukot nyo. Dukot si mong mata. Yo, di po. May dukot ba? Kasama pamilya mo, nakalad kayo, may warrant ka, may ano ka, may attorney, may pulis. Dukot ba yon? Ganun na ba kayo kabobo para i-push nyo talaga ang naratibo na dukot? Ano ba kayo? Mag-search ka nga. I-search mo kung ano ang ibig sabihin ng dukot dahil ng pagdukot or kidnap. I-search mo kung ano meaning. May kidnap ba hanggang ngayon? Nandun kayo nga sa labas ng ICC, nakabantay sa kanya. Alam nyo kung saan siya dinala. Alam ng pamilya kung nasaan siya. Pinupuntahan ng pamilya. Dukot ba yon? Priso ang tawag doon. Gaga, priso. Hindi dinukot. Ginpriso. Amo na sa hindi na kayo marunong mag-define. Iniiba nyo na yung meaning para pumasok lang sa naratibo nyo. Ala, kahit numukha na kayong bobo, sige, i-push natin, kinidnap, yuta, kinidnap sa inyong mata. Oh, sinasabi mo si Duterte ang may malasakit. Malasakit? Tingnan mo ang ginawa, oh. Tingnan mo ang ginawa ng panahon ni Duterte sa mga nagrarally. Tingnan mo. Oh, di ba, pinagsasagasaan? Yung di puta, sa panahon ni Marcos ngayon, no, panay ang rally, yung mga animal kayo, kung saan-saan na kayo, naninira na kayo, nag-vandalize na kayo, kung ano-ano na, nanggugulo na kayo, lahat na may sinasaktan na pulis. Sinaktan ba sila ng pulis? Malasakit si mong mata. Wala kang karapatan magsalita nung panahon ni Duterte, gaga. Hindi ka pwedeng magsalita. Kaya kung magsalita ka, tigok ka. Yan ang realidad. Kahit masama ang ginagawa nila, kailangan mong manahimik. Kasi pag nagsalita ka, you're dead. Ganon. Malasakit si mong mata. Kaya pala naging active tayo sa money laundering nung panahon ni Duterte. Nasa gray list tayo ng mga watchdogs. Kasi active sa money laundering ang Pilipinas nung panahon niya. Bakit? Kasi ang yudiputa, nga pugo na yan, nga basura sa ibang bansa, gilegal ni Duterte sa ating bansa. Oh, gilegal niya. Ang illegal na hindi tinatanggap ng ibang bansa, kinuha ni Duterte basura, pinasok sa Pilipinas, nagtayo ng sandabakmak na pugo hub dyan sa Pilipinas. Oh, tapos nandun yung money laundering, yung scams, yung prostitution, torture, kidnapping, nandun lahat ng kailigalan. Nandoon na sa pugo na yan. Hindi mo pa napanood ang balita? Araw-araw hindi mo napanood ang balita. Kaya nga ako nauntog dahil sa pugo na yan Kasi nakita ko kadina nila yung paa, yung kamay, habang nasa madilim na sulok ng kwarto, nakahubad ng damit. Hindi mo ba napanood yun? Ano sabi ni Duterte sa pugo-pugo na lilintian na yan? Malinis yung pugo na yan. Walang problema dyan. Malaki ang makukuha nating pera. Yo, di puta. Yun pala malaki pera pala kasi illegal ang ginagawa sa loob. Oh, sino ba nagligal ng pugo? Ha? Sino ang nagligal ng pugo sa Pilipinas? Yung tatay mo. Yung basura ng ibang bansa, kinuha niya, niligal niya. Maraming mga Pilipino na sira-sira yung buhay dahil sa sugal noong panahon ni Duterte. Pati sa isabong panahon din niya ni Duterte. Yung pang-legal ang mga animal, yung mga kailigalan na yan. Yan ba yung may malasakit? Basura! Basura ang ginawa niya sa Pilipinas, pambababoy. Malasakit sa imong mata, hindi nga niya mapaglaban ang West Philippine Sea. Hindi niya kayang ipaglaban ng panahon niya, di ba? Budol yung jet ski niya. Binoto siya ng Pilipino dahil pupunta ako, sasakay ako ng jet ski, ititusok ko doon ng flag ng Pilipinas. Atin ito, yudi puta, budol. Budol. Tigilan niyo yung naratibo, yung malasakit. Kaya kung may totoong malasakit yun sa Pilipinas, hindi yan mag-iisip na gagawin tayong China. Tigilan yung naratibo, yung may malasakit, nakakasuka. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman?
Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tas papasok na ang pera. Baby, anong pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Baby, ano ang pagkakaiba ng jowa sa politiko? Yung jowa mo, pag nangako, ikaw lang ang pinaasa. Ang politiko, pag nangako, buong bansa ang ginagawa ng tanga. Baby, ano ang kaibahan ng politiko sa kape? Ang kape may 3-in-1, ang politiko 3-in-1 din. Magnanakaw, sinungaling, makapalang muka. Baby, ano ang kaibahan ng politiko sa isang tiyanak? Ang tiyanak, iiyak muna bago umatake. Ang politiko, ngingiti muna sa'yo bago ka nakawan. Baby, ano ang pinagkaiba ng politiko sa balot? Ang balot, masarap kahit pangit tingnan. Ang politiko, maganda lang tingnan sa poster. Pero ang sistema, bulok na. Baby, ano ang kaibahan ng politiko kay Dracula? Si Dracula, sa dugo mo lang interesado. Ang politiko, interesadong higupin pati kinabukasan ng apo mo. Baby, ano ang kaibahan ng politiko sa isang prutas? Ang prutas, pag hinog, nahuhulog. Ang politiko, kahit bulok na ayaw bumitaw sa pwesto. Baby, ano ang pagkakaiba ng politiko sa hilaw na mangga? Yung mangga, pwedeng pilitin pahinugin yung politiko. Ilang termino na hilaw pa rin sa serbisyo, pero hinog na sa kurakot. Baby, ano ang kaibahan ng politiko sa ampalaya? Ang ampalaya, mapait pero masustansya. Ang politiko, mapait na ang buhay mo dahil sa kanila wala pang sustansya ang serbisyo. Baby, ano ang matibay na ebidensya ng korupsyon? Yung mga mansyon ng politiko na hindi kayang itayo gamit ang sweldo nila. Baby, bakit lagi kang tulala sa kawalan? Nagko-compute ako, iniisip ko kung paano naging bilyonaryo ang politiko ng dahil lamang sa kanilang sahod. Baby, bakit ang kapal ng mukha nilang umiti sa TV? Kasi alam nilang tanga ang tingin nila sa atin, ang ngiti nila insulto. Sinasabi nila, ninakawan ko na kayo, papalakpak pa kayo. Baby, bakit ang bilis makulong ng mahirap? Kasi wala tayong pambayad sa judge. Ang timbangan ng hustisya, coin-operated. Pag hindi ka naghulog ng pera, guilty ka agad. Baby, bakit hindi nauubos ang kurap? Kasi nangingitlog, pinapasok ang anak, asawa at kabit sa politika, family planning nila, paramihin ang buhaya. Baby, bakit siksikan ng mga preso sa city jail? Kasi ang city jail, design lang yan para sa nagnakaw ng manok o cellphone. Kapag nagnakaw ka ng bilyones, sa Senado ka ikukulong. Baby, alin ang mas matigas, bato o mukha ng kurap? Mukha ng kurap. Ang bato na aagnas ng panahon, ang mukha ng kurap forever yung sa kapal. Baby, ano tawag sa tulong na binibigay ng politiko tuwing eleksyon? Patibong pera at bitag para mahuli ang boto mo. Pag nakagat mo na, tepo ka na sa hirap. Baby, bakit ayaw sumakay ng jeep ang opisyal? Kasi mainit at takot silang madikita ng mandurukot. Alam nila kasi ang estilo, takot sa kapwa snatcher. Baby, ano ang pinangkaiba ng kurap o sa kulani? Ang kulani masakit sa singit pag naglalakad. Ang kurap masakit sa ulo at bulsa kahit nakaupo ka lang sa bahay. Baby, bakit may takot pa rin ng tao kahit marami namang matinong pulis? Kasi imbis na to serve and protect, naging kotong and collect. Sa halip na magliligtas ka, kakabahan ka, baka taniman ka ng iba. Baby, ano ba yung pagkakaiba ng gwapo at pangit? Sige, papaliwan ako. Una, pag gwapo ang nanligaw, sasagutin agad. Pero pag pangit, sorry, study first. Pangalawa, pag gwapo ang tumabi, kinikilig si ate. Pero pag pangit, napapagkamalang manyakis. Ikatlo, pag gwapo ang tumitig, nakakakilig. Pero pag pangit ang tumitig, manyakis yan. Ikaapat, pag gwapo ang uminom, broken-hearted. Pero pag pangit, walang pangarap sa buhay, lasinggero yan. Ikalima, pag gwapo ang jowa, itinadhana. Pero pag pangit, ginayuma. Ika-anim, pag gwapo na payat, chick boy yan. Pero pag pangit na payat, adik yan. Ikapito, kapag gwapo ang construction worker, sasabihin nila, hardworking yan. Pero pag pangit ang construction worker, sasabihin nila, okay na yan kaysa mag-addict ka. Ikawalo, kapag gwapo ang umakyat ng bundok, nature lover yan. Pero pag pangit, abusayap yan. Ikasyam, pag gwapo ang nanlimo, sasabihin nila, OMG, tulungan natin si kuya. Pero pag pangit ang nanlimo, sasabihin nila, wag niyong bigyan, baka ipang rugby lang yan. Pero kapag ang pangit, mayaman, madaming pera, pumupogi yan. Kahit mukhang tukmol, gwapo pa rin ang tingin nila. Ganun ka-powerful ang pera. Baby, bakit kailangan ng politiko ang confidential funds? Para pag may nagtanong kung nasa napunta ang pera, ang sagot nila confidential, bawal itanong, baka makasuhan ka. Baby, anong masasabi mo sa kurap na hinuhuli ang kapwa kurap? Ang magnanakaw, humuhuli na magnanakaw, ay gustong suluhin ang nakaw, monopolyo ang tawag dyan, hindi hustisya. Baby, bakit ang daming artista na pinapasok ang politika? Kasi nalaman nila na mas malaki ang talent fee sa corruption kaysa sa showbiz at tax-free pa. Baby, anong masasabi mo sa bahay ng politiko na malapalasyo?
Bahay na bato, gawa sa pusong bato, bawat postingan, isang barangay ang nagutom. Baby, ano ang tingin ng politiko sa boto natin? Investment, bibili nila ng 500 pesos, tapos tutubo sila ng 500 million kapag nanalo. Baby, bakit ang sarap ng buhay ng politiko? Kasi ninakaw nila yung sarap ng buhay mo. Ang kaligayahan nila galing sa paghihirap natin, parasite sila. Baby, ano ang tawag sa politiko na hindi kurap? Endangered species o kaya mythical creature, kwento-kwento lang pero walang nakakita. Baby, bakit tumatakbo pa rin ng politiko kahit matanda na? Kasi walang retirement sa pagnanakaw hanggat nakakapirma ang kamay, tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Baby, bakit taon-taon may ginagawang kalsada? Para may makurakot ang politiko at gumagawa sila ng kalsada na hindi matibay para madaling masira. Baby, bakit naman gumagawa sila ng kalsada na madaling masira? Para may another pondo naman para ayusin ang kalsada. Pag may pondo, sigurado ang politiko ay paldo. Baby, bakit may ayuda pero hindi sapat? Paano kasi kinurakot pa ni congressman, imbis na 10K, naging 2K, ang kapal talaga ng muka. Baby, bakit ang hirap ng buhay kahit nagtatrabaho naman? Kasi hindi sapat ang sweldo, ang liit na nga ng sweldo, tapos ang mahal pa ng bilihin. Baby, bakit kulang ang gamot sa ospital? May budget sa papel, pero sa aktual kulang. Kaya pag may nagkasakit, hindi lang sakit ang problema, pati bulsa masakit din. Baby, bakit hindi ramdam ng tao ang proyekto? Kasi minsan, malaki pa ang napupunta sa bulsa kaysa mismong proyekto, kaya yung dapat pang matagalan, siraan din. Baby, bakit marami ang gustong mag-abroad? Kasi ramdam nila ang halaga nila sa ibang bansa. Dito maraming pangako pero kulang sa totoong oportunidad. Baby, masakit bang magbayad ng buwis? Hindi naman kung ramdam mo ang serbisyo, pero kung araw-araw ka naghihirap doon, mas masakit. Baby, bakit laging kulang ang budget ng Pilipinas para sa mahihirap nating kababayan? Hindi kulang ang pera, sobra lang ang magnanakaw. Yung pondo para sa gamot at libro, naging mansyon at Land Cruiser ng mga politiko. Ang kaba ng bayan, ginawa nilang personal wallet. Pero baby, sabi nila para sa pag-unlad ng bayan ng proyekto? Hindi para sa bayan, para sa bulsa nila. Magpapagawa ng kalsada at sisirain naga para may kickback sila. Baby, ano ba talagang ibig sabihin ng confidential funds? Isa lang ibig sabihin nakaw na walang resibo, confidential, kasi nakakahiyang malaman ng tao na nasa luho lang nila napupunta. Baby, bakit turantua ang politiko na magpamigay ng ayuda? Investment, yan ang tawag dyan, down payment sa boto at ang kapalit 3 taon kang mananahimik habang ninanakawan ka. Baby, pero di ba dapat tayo magpasalamat dahil tinutulungan tayo? Bakit ka magpapasalamat gamit ang sarili mong pera? Ang kapal ng mukha nila, ang kinin ang pondo ng bayan. Babe, bakit kailangan pang ilagay ng politiko ang pangalan at mukha nila sa plastic ng ayuda? Para ipamukha sa'yo na sila ang bumubuhay sa'yo. Ang bangungot ng Duterte at mga DDS sa 2028 is si Madam Leni Robredo. At ang mas malala na bangungot nila kung magtandem ang dalawa, si Madam Leni at si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo bakit? Kasi simpleng math tayo. Kung ang Pink or si Madam Leni ay merong mga butante na 15 million, idagdag natin yung loyalista ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon ipatuloy na nagsusuporta sa kanya, ilagay natin na sa 15 million din. O di 30 milyones na. At hindi pa dyan nagtatapos. Hindi lang loyalista at kakamping ang susuport kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa mga BBM supporters. Yes, magkaiba po yung loyalist at BBM supporters. Yung mga BBM supporters, yung mga kagaya ko na dating DDS na nagsuporta na ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kami yung mga dating under ng mga kulto. Under spell, black spell ng Duterte na namulat sa katotohanan. O nandito kami, ang tawag sa amin ngayon is BBM supporters. Hindi namin kasi pwedeng i-claim na loyalist kami. Galit nga kami dati sa mga Marcos, di ba? So ngayon, Marcos supporters kami or BBM supporters. So idagdag pa natin yan. I-admit na natin sa sarili natin na walang kakamping na naging DDS sa panahon ngayon. Pero, marami kayong naririnig na mga Duterte supporters noon na naging BBM supporters na ngayon. Tama? So, bababawas na naman doon sa butante ni Sara. Yan ang totoo. Kaya ngayon, lagi nyo na lang binabanggit, kain suka, kain bla bla. Hoy, hindi na kailangan yan. Wala na kaming pakialam kung anong sasabihin nyo. Yung mahalaga, hindi na makakaupo ang Duterte ulit sa Malacanang.
Kaya nanginginig na kayo ngayon. Hindi pa nga nagpo-proclaim, hindi pa nga nag-a-announce kung ano-ano na yung mga iniisip nyo. Kabado kayo. Kasi yan talaga yung katotohanan. Pag nagtandem ang pink at pula, yun ni pink. Mga kapuso, kapapasok lang po nito balitang ito. Inaprubahan na po ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon na ipatupad ang pagpapataw po ng pangalawang round ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa darating na Enero. Narinig nyo? Yung tatay nyo, karton, pumirma ng excise tax kahit walang gira. Oh, ngayon kay Pangulong Marcos, yaw-yaw kayo ng yaw-yaw dyan sa excise tax na yan, mga yudiputa kayo ng mga senador kayo, mga congressman, mga DDS. Ha? Si Duterte nga pumirma ng excise tax kahit walang gira di ba? Tapos hindi kayo nagreklamo noon. Ngayon puro kayo yaw-yaw, reklamo, batikos ng mga animal kayo. Ngayon, saan yung the best nyo? Saan yung the best nyo? Hindi po, budol yung the best nyo. Oh, hirap no, may resibo talaga. Pinirmahan, nilagdaan ni Pangulong Duterte noon na magpapataw ng excise tax ngayon di puta kahit walang gira. Oh, ngayon na may gira dito sa Middle East, puro kayo kuda, puro kayo yaw-yaw ng mga animal kayo. Oh, buisit talaga tong mga to Manahimik na kayo. Dapat noon pa kayo nagyaw-yaw, noon pa kayo nagrally nung panahon ng tatay nyo. Kaya nag-excise tax tayo kahit walang gira. Mga out sa mga yudiputa, mga DDS, mga content creator na kumakapagyaw-yaw sa Pangulo, wagas, at sa mga nagko-comment din na DDS ng mga yudiputa na mga piling nila uuwi sila na kasi daw gera na. O nasaan na kayo? Open na yung airspace, okay na, pwede nang umuwi ang mga Pilipino ngayon. May aeroplano nang pwedeng magsundo sa ating OFW. Bakit nandito pa rin kayo sa Middle East, mga yudiputa? Bakit hindi pa rin kayo umuwi, mga bagha kayo? Ha? Mga propagandista, mga yawa na to, panay sila banat sa Pangulo, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon, kung ano-ano masasakit na salita sinasabi nyo, tapos ngayon na may eroplano na, hindi naman pala kayo uwi, mga animal kayo, makabidyo-bidyo lang mga animal, piling affected yung diputa, hindi naman binubumba dito, tapos kung makariak-riak, kala mo naman pinupulbos yung mga animal, ginagawa nyo lang kagaguhan nyo talaga sa social media o ngayon, nasaan na kayo, bakit tayo nyo umuwi, mga yudiputa. Mr. President, no? Anong ginawa mo sa bansa natin? Anong ginawa mo sa bayan ko? No? Kung ayaw mo sa Pilipinas, huwag mong sirain. Ano sabi mo, si BBM yung sumisira sa bansang Pilipinas? Kung tapuyungon, takabikag panilagan? Ha? Ang kapal ng mukha mo para sabihin si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. Yun di puta, anong tawag mo sa mga sarili, yung mga didiis, yung mga hayop, kayo? Kayo yung animal, kayo yung salot sa bansang Pilipinas na kahit anong ganda at ayos ng ginagawang trabaho ng Pangulo, pilit yung sinisiraan. Pilit kayong gumagawa ng batiko sa reklamo. O gumagawa pa kayo ng mga fake news ng mga animal kayo. Masasabihin nyo yung Pangulo yung sumisira. Kayo mismo na mga didiis nga hinayupak yung sumisira sa bansa natin. Ang kapal ng mukha nito para sabihin si BBM may kasalanan. Yot mo. Kasalanan si mong mukha. Perfect nyo ha. Yung Pangulo, kailan hindi nyo yan naririnig na nagsalita ng masama against sa inyo. Against sa mga kalaban nila, narinig mo ba? Walang ginawa, kundi puro trabaho. Kayo, anong ginawa nyo? Araw-araw na ginawa ng Diyos, anong ginagawa nyo? Ang kapal ng mukha mo, maghugas kamay kang animal ka. Huwag ka masyadong huli at banal-banalan dyan na parang wala kang kasalanan, baka kunin ka ni Lord. Alam mo naman yung linis-linis na mga animal na to. May pilit sumisira sa gobyerno natin, sa administrasyon natin at sa bansa natin. Kayo yun yung mga buwisit. Kayo. Ito pa, yung tatay nyo, isa din yun. Isa din yun sa sumira sa ating bansa. Sabihin pa natin isa-isa yung mga ginawa niya. Balik na naman tayo sa pugo-pugo. Proud ka ba sa pugo na ginawa ng tatay mo? Nang illegal na pugo sa ibang bansa na hindi tinatanggap ng ibang bansa, tatay mo ginlegal sa Pilipinas. Proud ka ba sa tatay mo? Na simula nang umupo ang mga Duterte dyan, nakaupo sa palasyo ang Duterte, ang mga Pilipino nakalimutan na nila yung magandang asal na tinuro ng mga magulang nila at kultura na nating mga Pilipino. Dahil yan ang turo ng tatay nyo. Legasiya ng tatay nyo ang maging balahura.
At kahit mapansin nyo sa mga DDS, halos lahat ng DDS, balahura at bastos. Hindi man lahat, pero halos lahat. Accept it or not, ganun ang ugali nyo ng mga DDS, di ba? Ginaya nyo ang tatay nyong karton. Yun ang sumisira. Yung galit nyo, yung yabang nyo, yung pride nyo. Yun ang sumisira sa bansa natin. Yung pagiging kulto nyo, yan ang sumisira sa bansang Pilipinas. Hindi si BBM ang sumisira, kundi kayo nga mga kulto ni Duterte. Tama ka na sa akin na, nakdusan ta kang animal.